Hello po sa lahat ng mga nakikinig. Magbabahagi po sana ako ng kwento tungkol sa mga aswang. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Angel. Ang ibabahagi kong kwento ay yung nangyari sa pamilya namin. Ilang taon na rin ang lumipas. Meron kasing naging unang pamilya ang nanay ko bago kami. Nagkaroon siya noon ng asawa at isang anak noong tumira siya sa Masbate. Pero ikukwento ko muna po kung paano niya nakilala yung una niyang asawa. Ang sabi kasi ng nanay ko, meron daw siyang natuklasan noon sa una niyang asawa. Noong naisilang niya daw ang unang anak nila. Naniniwala po ba kayo sa mga aswang? Kung hindi po, ganun din daw ang nanay ko hanggang sa mangyari sa kanya ito. Marami ang nagsasabi na maganda daw ang nanay ko noong kabataan niya. Naniniwala naman ako doon kasi noong nakita ko po yung mga litrato niya noong dalaga pa siya, pwede po siyang maging artista. Laking probinsya ang nanay ko. Pero hindi mo aakalaing lumaki siya sa simpleng buhay dahil sa itsura niya. Bukod kasi sa balingkinitan niyang katawan, napakaputi din ang balat niya na parang hindi nadampian ng sikat ng araw. Ang sabi ng lola ko, marami doon nanligaw sa kanya noon. Uso pa po noon ang panliligaw na yung nagpupunta yung lalaki sa mismong bahay ng babae. Marami daw ang nanligaw sa nanay ko, pero ni isa sa mga yun, wala daw siyang sinagot. Hanggang sa isang araw, may pinakilala po siyang lalaki noong dinala niya ito sa bahay nila. Pero hindi alam ng mga magulang niya noon na nagdadalang tao na pala siya. Natatakot kasi siya noong magsabi sa mga magulang niya, kasi po 19 anyos pa lang siya noon. Ang nakakaalam lang yung pinaka-close na sa mga kapatid niya, si Ate Alice. Nakilala niya daw yung lalaki sa trabaho. Amo niya daw yun. May negosyo itong hardware store na noon namamasukan doon ng nanay ko bilang isang kahera. Hanggang sa lumipas ang panahon, lumitaw ang sikreto na pinakatatago-tago niya sa mga magulang niya. Nabuntis siya. Lumalaki na kasi yung tiyan niya. Dahil sa takot ng nanay ko, nagpasya yung asawa niyang iuwi siya sa probinsya nila sa Masbate. Doon daw kasi mas maaalagaan niya ng mabuti yung nanay ko. Kasi may kaya naman sa buhay yung napangasawa niya. Natupad naman yung pangako na yon. Maayos siyang nagbuntis. May nag-aalaga sa kanyang kasambahay na halos wala na siyang kailangan gawin. Hindi na siya naglalaba, naglilinis, pati nga sa pagkain, binibigyan na lang siya. Ang ginagawa na lang niya ay magpahinga ng magpahinga. Akala ni nanay, nakatagpo na siya ng perpektong lalaki na magmamahal sa kanya. Sabi nga nila, wala namang perpektong tao. Pero paano kung iba ang kamalian na napapansin niya noon sa pagkatao ng asawa niya? Mabait naman yung asawa niya. Walang bisyo at mapagmahal sa pamilya. Pero may nangyari noon na nagbigay sa kanya ng pangamba. Para paghinalaang iba ang asawa niya sa pangkaraniwang tao na nakilala niya. Nakatira sila noon sa bahay ng mga magulang ng asawa niya. Pero ni minsan hindi daw niya nakasama ng matagal ang mga ito. May edad na rin ang mga magulang ng asawa niya. Yung tatay niya naka-wheelchair na. Sa pagkain din, hindi niya ito nakakasabay. Iba daw po kasi yung pagkain nila sa kinakain ni nanay. Napaisip si nanay noon na baka dahil lang yon sa edad nila kaya marami nang bawal sa kanila.
Pero yung asawa din niya, ganun din daw. Hindi rin ito kumakain sa mga nakasanayan nating pagkain. Noong tumira sila sa Masbate, doon niya nakilala ng lubusan ng asawa niya. Hindi lang tungkol sa pagkain ang bumabagabag sa isip niya, pati noong minsang may nangyari noong nakasama niya ito. Wala sila noong lalaking kasambahay, kaya kapag may mabibigat na bubuhatin o gawain, yung asawa niya yung laging gumagawa. Nasira daw kasi noon yung cabinet na pinaglalagyan ng damit ni nanay. Natuklap daw yung takip nito sa ilalim. Kaya kapag kumukuha siya ng mga damit, natatalisod daw yung daliri niya sa paa. Nagsabi siya noon sa asawa niya. Ang sabi naman nito, bumili na lang daw sila ng bago. Pero tinanggihan yun ni nanay kasi ayos pa naman daw yung cabinet. Gawin na lang daw niya yon kaysa gumastos pa sila sa bago. Hindi naman malaki yung sira nun. Kailangan lang daw pakuin yun para bumalik sa dati. May sinabi noon sa kanya ang asawa niya na natawa siya noong sinabi sa kanya yun. Kasi daw hindi daw siya magaling magkumpuni ng mga gamit. Kaya yung pagpako niya sa cabinet, puro paling daw yung mga pako nun at may nakausli pa nga. Hindi kasi lumaki sa mabibigat na gawain yung asawa niya. Lumaki kasi sila na binibigay na lang ang gusto nila at hindi na pinaghihirapan. Dahil nga doon, aksidenteng napukpok ng martilyo ang daliri niya, na agad namang nagsanhi ng malaking sugat at pamumuo ng dugo sa kuko nito. Pero ang pinagtataka ni nanay, parang hindi daw ito namilipit sa sakit nang mangyari yon. Hindi nga ito nagulat o nabigla sa nangyari. Siya pa nga daw yung mas nasaktan na makita niya yon. Hindi nga niya napansin na napukpok na pala siya ng daliri niya. Hanggang sa mapansin na lang nila na may tumutulong dugo na sa sahig. Binendahan niya ni nanay para tumigil ang pagdurugo. Sobrang laki daw kasi ng sugat at parang matutuklap na ang kuko nito. Inding-hindi daw makakalimutan ito ni nanay. Kasi daw kinabukasan, nang tingnan niya ulit ang sugat nito, himala daw na gumaling na yon at parang walang nangyari. As in parang hindi siya nasugatan. Wala din daw itong peklat o bakas ng nasugatan siya. Para hindi naman masyadong maghinala sa kanya yung asawa niya, hindi na daw siya nagtanong pa dito. Pero may nangyari ulit, naniniwala siyang hindi lang siya basta nangihinala lang. Meron talagang bumabalot sa pagkatao ng lalaking napangasawa niya at sa pamilya nito. Ilang araw na noong hirap sa pagtulog si nanay. Noon kasi kapag natutulog siya sa tanghali, sa gabi, hindi na siya makatulog. Ang ginagawa niya, pinipilit niya daw matulog. Ipipikit niya lang ang mata niya hanggang sa hindi niya mamalayan na nakatulog na pala siya. Pero may isang gabi daw na nagpasya siyang pumunta ng kusina para magtimpla ng kape. 4:00 na daw kasi ng madaling araw noon kaya hindi na siya natulog. Nandun siya noon sa lababo at bubuksan pa lang ang ilaw nang makarinig siya ng ingay na parang ngumungoy ang aso. Yung parang kumakain. May kasama pa daw yung usal na parang gigil na gigil ito sa kinakain niya. Sumilip siya sa bintana noon at hindi siya nagkamali. Isa nga daw po yung aso. Pero inaninag niya ng mabuti yung kinakain nito. Malaki daw kasi yun at may nakalabas na mga buto. Binuksan niya yung ilaw pero natakot ang aso nang lumabas ang liwanag sa bintana.
Agad itong nagtago sa mga damuhan at puno. Habang nakatingin siya sa kinakain ng aso kanina, ganun na lang ang gulat niya nang may lumabas doon sa pinagtataguan ng aso kanina. Yun ang tatay ng asawa niya. Nakakalakad ito ng maayos at naliligo sa dugo. Kung naaalala niyo po, naka-wheelchair na po yung tatay ng asawa niya kasi sa katandaan nito. Pero noong gabing nakita niya yun, himalang nakakalakad na ito ng maayos. Ayaw magpadala ni nanay sa takot. Nilalakasan niya kasi ang loob niya para sa anak niyang ipinagbubuntis. Pero may hangganan din ang lahat. Hindi ka mapapayapa kung marami kang kinikimkim sa sarili. Gusto niya na kasing malaman kung ano ang totoo. Kinausap niya noon ang asawa niya. Ang sabi niya, hindi daw siya matatakot kapag nagsabi siya ng totoo kung ano ang tunay nilang pagkatao. Nagtapat sa kanya noon ang asawa niya. Ang sabi nito, may lahi daw silang aswang. Noong naisilang ni nanay ang anak nila, naging ganun din ito katulad sa pamilya ng asawa niya. Tinatablan din ng anak niya ng mga pangontra sa aswang. Nung lumaki na ito at nagkaisip, nagpasya si nanay na umuwi na sa probinsya nila para turuan yung anak nila kung paano maging isang aswang at kung paano gamitin yon. Gusto kasi nilang mabuhay ng normal si nanay. Tsaka hindi rin ligtas kung isasama niya ito sa probinsya nila. Ang susunod ko pong ikukwento ay yung karanasan ko na. Binibisita kasi siya noon ng anak niya dito sa amin. At yung ikukwento ko ay yung nagpaniwala sa akin na totoo ang mga sinasabi sa akin ni nanay na may lahing aswang ang kapatid ko sa labas. Ang sabi ni nanay, hindi daw sila yung mga aswang na kumakain ng tao. Mababait daw sila. Kaya hindi ako natakot noon sa kapatid ko. Noong unang beses kong nakilala siya. Kasi kung delikado sila, edi sana wala na rin si nanay. Hindi ko makakalimutan yon. Yung unang beses na nagpunta dito sa amin yung kapatid ko. Matanda po siya sa akin ng 10 taon. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Kiko. Normal naman po siyang tao. Hindi mo iisipin na may lahi siyang aswang. Pero iba yung pamumuhay niya sa amin. 2 araw siya noong nanatili sa amin. Dahil maliit lang ang bahay namin, nagtabi kami noon sa isang kwarto. Dito ko na po nasaksihan yung tunay na pagkatao niya. Dahil bisita siya noon, sinabihan ko siya na sa papag siya matulog. Ako na lang ang mahihiga sa sahig. Pero hindi siya pumayag kasi daw babae ako. Nag-usap kami nung gabing yon. Kwento niya sa akin na wala daw siyang sinakyan papunta sa amin. Dahil bata pa ako noon, ginagawa niyang pabiro yung mga sinasabi niya. Para siguro hindi ako matakot sa kanya. Ang sabi niya, naglakad lang daw siya papunta sa amin. Ang sabi ko naman, hindi ba siya napagod kasi ang layo nila? Pero ang sabi niya, mas mabilis daw kasi siyang maglakad kaysa sa ibang tao. At kaya rin daw niyang makalipad. Siguro kung may isip na ako noon, medyo matatakot ako ng konti sa kwento niya. Pero kapag bata ka kasi, namamanghalang tayo sa lahat ng mga sinasabi sa atin. Lumipas ang ilang oras, hindi ko alam, nakatulog na pala ako. Nalaman ko lang yun nang magising ako sa madaling araw. Wala nang ilaw nun, pero naaaninag ko pa rin ng maayos ang buong paligid kasi maliwanag po yung buwan. Nung nagising ako, ang unang hinanap ko si Kuya Kiko.
Dahil nasa papag nga ako nun, sinilip ko po siya sa ibaba. Pero wala na siya doon sa higaan niya kanina. Inisip ko noon baka lumipat siya doon sa nanay ko o baka nagbanyo. Hanggang sa mahagip ng mga mata ko na may gumagalaw na kung anong bagay doon sa gilid ng kwarto, sa tabi ng pintuan. Noong una, ayoko pang tingnan yun. Kasi natatakot ako. Madilim na kasi sa part na yon. Pero nararamdaman kong merong bagay na nandun. Naglakas loob akong tingnan yun. Nang makita kong aso yon, sumigaw talaga ako ng malakas. Wala naman kasi kaming aso. Lalo na yung aso na yun, napakalaki at itim na itim ang balahibo. Maya-maya lang, pumasok ang nanay ko. Noong tinuro ko kung nasaan yung aso, himalang nawala yon at biglang sumulpot si Kuya Kiko. Niyakap ako ni Kuya Kiko. Naghingi siya ng pasensya sa akin. Pero sinabi ko sa kanya na hindi ako sa kanya natakot, kundi doon sa itim na aso. Ang sabi niya, siya daw yung aso. May kakayahan daw kasing mag-ibang anyong hayop ang mga aswang. Diyan ko po napatunayan na totoo ang mga aswang. Alam kong hindi ako papabayaan ni Kuya Kiko. Ang sabi niya sa akin, kung sino ang mang-away sa akin, sabihin ko lang daw sa kanya at siya na ang bahala. Para naman po sa mga nagtatanong kung paano nagkaroon ulit ng pamilya si nanay, hindi na po niya kasi nakita ulit yung asawa niya na tatay ni Kuya Kiko. Palipat-lipat na daw kasi sila ng lugar nun. Pero binibisita pa rin kami ni Kuya Kiko. Sa kasalukuyan, 4 na kaming magkakapatid. At ako po ang panganay. Salamat po sa lahat ng nakinig ng kwento ko. Sabi nga nila, hindi na dapat binabahagi sa ibang tao yung sikreto ng pamilya nyo. Umugot talaga ako ng lakas ng loob para ibahagi ito sa inyo. Salamat po muli. Hanggang dito na lang po.